Ang pagpapatuloy. Sa huling pahina ng ating kwento ay nasabing paglingon ni Kim Duk-jo sa kanyang likuran ay nakita niyang tuluyan ng napasailalim ng illusory prison ang 3 sa 4 niyang kasama. Habang inaanalisa ang kanyang mga dapat gawin ay makikita ang babaeng ito na tinawag ang kanyang pangalan na Duk-jo. Agad iyong nilingon ni Kim Duk-jo at nakita niya si Sun-ga na nagliliwanag ng sobra ang bracelet na kanyang bigay at hindi naapektuhan ng illusory prison. Sa grabeng epekto nga ng illusory prison ay nagmadali itong si Kim Duk-jo para puntahan ang dalaga. Sa isip niya na ang praying beads of the monk Samyong ay parang ang epekto noon ay pinrotektahan ang babae sa illusion. Nang marating na ng ating bida si Sun-ga ay agad itong nakiusap at sinabi na protektahan daw siya nito saglit dahil sisirain niya ang zone na nakapalibot sa kanila. Alisto naman doon si Sun-ga at agad na naintindihan na kaya iyon ng binata kaya agad din naman itong tumanggo sa pagpayad sa pakiusap sa kanya. Habang naghahanda ay sinasabi ng ating bida na salamat naman daw dahil ang rason kung bakit niya sinira ang statue ng Great Monk ay para talaga makuha niya ang skill na kanyang gagamitin at para matapos o magawa nila ang kinalalagyan nilang senaryo. At ayun na nga at nagtalikuran na sila para maghanda sa binabalak ni Kim Duk-jo at si Sun-ga naman ay handa na rin para protektahan ang binata habang ginagawa niya iyon. Ilang saglit pa ay pumikit na si Kim Duk-jo at nag-inhale, kasunod noon ang pagdilat ng mga mata nito na nagkulay asul dulot ng pag-activate niya ng skill na Dispel Evil na may antas na isa. Kasunod ulit noon ang pag-anunsyo ng system na ang personal skill daw na Dispel Evil ay aalisin na ang illusory prison. Kasabay ang pagbagzo ng napakalakas na asul na aura na nagmumula sa katawan ng ating bida na nagtataboy naman sa kulay lila na hamog sa kanilang paligid. Pagkatapos ng ginawang iyon ni Kim Duk-jo ay makikitang unti-unti na rin nawawala ang kulay lilang hamog sa paligid. Ngunit ang epekto nito ay hindi agad-agad nawawala dahil makikita natin dito ang isang lalaki na parang pinaparusahan ang sarili. Sinasabi ng lalaki na ito na si Yeon Song Lee na sila daw ay isang militar ng Republic ng Korea na may trabaho na buong pusong paglingkuran ang mga tao sa bansang kanyang nasabi. Sa lakas ng sigaw ng pagkakasabing iyon ni Yeon Song ay agad ayong narinig nina Duk-jo at Sun-ga. Kaya sa pag-aalala ay agad nila itong tinawag ng malakas sa pangalan nito. Sa tabi ni Yeon Song ay nakita din nila ang nakakaawang batang si Hilyong na nakayuko habang hawak ng dalwa nitong kamay ang dalwa din nitong tenga. Habang ginagawa iyon ng bata ay sinasambit pero nito ang salitang ina habang sobrang nanginginig. Malakas din itong tinawag ni Sun-ga sa sobra din nitong pag-aalala sa bata. Sa nakakalumong kalagayang iyon ng mga tropa ni Kim Duk-jo ay sumigaw ito at sinabing ayusin na daw nila ang kanilang mga sarili. At sa mabilis na pagkawala ng illusory prison ay makikitang sa sigaw na iyon ng ating bida ay nagising ang buong tropa na nanghihina pa sa nangyari. Kaya makikitang itong si Sun-ga na todo alalay sa nakakaawang bata at sa dako naman ni Hwee-won ay may nangyayari ditong hindi tama dahil sa poster nito na paghawak sa sandata. Ilang sandali pa ay may napansin itong si Kim Duk-jo sa kanyang kanang bahagi at nanlaki ang mga mata. At ayun na nga at si Hwee-won pala ay tinangka siyang banatan habang sinasabi na papatayin daw siya nito gamit ang sandatang buto. Naiwasan naman iyon ni Kim Duk-jo na naging alisto sa pangyayari na nakita din ni Sun-ga na natakot sa nangyari. Napansin din ni Kim Duk-jo na namumula ang mga mata nito tanda ng galit at puot na naranasan dulot ng ilusyon. Sa pagpulang iyon ng mga mata ni Hwee-won ay sinabi ng ating bida na yun daw ang sign ng demon slaying. At para daw nga iyon ay makontrol sa mga senaryo na iyon ay binigay niya dito ang balabal ng tanyag na Monk Samyong pero sa tingin nga daw niya ay hindi iyon gumana. Kaya kahit masama nga sa kanyang loob na saktan ang babae ay kailangan niya iyong gawin para sa kaligtasan ng lahat. Kaya nang maiwasan ni Kim Duk-jo ang ataking iyon nang wala sa sariling si Hwee-won ay binanatan niya ito ng isa sa kanyang batok para lamang ito ay mahimatay at nang wala itong masaktan nang hindi niya alam. At ayun na nga at agad naman ding nakatulog si Hwee-won sa ginawa ni Kim Duk-jo sa kanya. Sinambat iyon ng binata at agad na tinawag si Sun-ga at nakiusap ulit na bantayan ang babae para sa kanya. Nang tuluyan nang mawala ang kulay lilang hamog ay nag-anunsyo na din ang system na ang condition daw para matapos ang senaryo ay nagawa na at makakatanggap ang bawat participant ng tig 300 coins. Nang maibigay na ng ating bida si Hwee-won kay Sun-ga ay tumayo ito. At habang binubunot ang espada ay sinabing wag peren daw itong si Sun-ga magpabaya na parang hindi pa tapos ang kanilang kalbaryo na nararanasan.
At ayun na nga ng mga ilang sandali pa ang nakalipas ay makikita ang nabubuong kulay lila na makikita sa kadiliman ng tunnel. At ilang saglit ulit nagpakita na ang mga lumulutang na Enka balabal habang nakahudi na nilalang. Sinabi ng ating bida na ito daw ang mga mapanganib na Tier 8 ghost species na tinatawag din bilang mga specter. Ilang minuto na ang lumipas nang mawala ang illusory prison at habang nilalabanan ng ating bida ang mga specter ay nahiga muna sa sobrang hilo ang mga tropa nito na lubos na naapektuhan sa zone. Makikita naman itong si Yeon Song Lee habang nakahiga na parang binabangungot sa itsura nitong nagngingit-ngit na mukha. Mga ilang sandali pa ay bigla na lamang itong humiyaw habang sinasabi ang mga katagang Private Yeon Song Lee reporting for duty sir at hindi nga daw niya nakopya o nagawa, na habang sinasabi ay talagang makikita na pinagpapawisan ito ng matindi. Nang tuluyan na nga itong nagising ay bumangon ito sa pagkakahiga na pahawak ito sa kanyang ulo habang sinasabi sa sarili kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkabangon na yun ni Yeon Song ay sa lakas ng sigaw nito ay narinig yun ni Sang-ga at tinanong ang lalaki kung ano ang nararamdaman nito. Nagsalita naman si Yeon Song at tinanong si Sang-ga kung gaano katagal na daw siyang walang malay at kung ano na ang kasalukuyang nangyayari at kung okay lang ba ang lahat. Sa magulog kaisipan na iyon ni Yeon Song ay nilapitan na ito ni Sang-ga para tingnan kung hindi ito nilalagnat. Habang makikita naman natin dito ang isang kamay habang pinupulot ang isang kristal na iba-iba ang kulay. At ang crystal nga daw na ito ay ang Spectre Spirit Stone at ito nga daw ay isang rare o bibihirang Spirit Stone na makukuha lamang sa mga labi ng mga specters. Sa napakaraming tanong naman na iyon ni Yeon Song Lee ay sinagot ito na nahuli daw sila ng halimaw na lumilikha ng illusory prison, ngunit natalo na nila ito kaya wala na siyang dapat pang isipin. Nang marinig iyon ay makikitang napangiti sa narinig itong si Sang-ga habang si Yeon Song ay napalingon sa nagsalita na parang nag-aalala. Tinanong din ng malaking lalaki kung siya lang ba daw at si Sang-ga. Nagsalita naman si Sang-ga na si Kim Duk-ja daw talaga ang gumawa ng lahat. Nagsalita naman si Kim Duk-ja habang palapit sa mga kausap na hawak ang Spectre Stone ay sinabing ang atake nga daw ng mga halimaw ay puro pagmamanipula kaya hindi daw iyon makakasama sa kanya. Nagpasalamat naman doon si Yeon Song dahil sa pansamantalang kaligtasan nila at sa tingin daw niya ay ang salita niyang iyon ay hindi sapat na pasasalamat. Sinabi na lang ni Kim Duk-ja na wala daw yun habang makikitang nakahiga peren sina Hwewon at habang ang batang si Hilyong naman ay naalimpungatan sa pag-uusap na nasa malapit lamang niya. Ilang sandali pa ay makikitang tumayo na itong si Hilyong, pagtayo nito ay agad niyang inalag-alog ang kanyang ulo at kinatok-katok na parang meron peren itong nararamdaman mula dito. Nakita naman iyon ng tatlong nag-uusap at nagtaka kung ano ang nangyayari sa bata. Sa pag-aalala pa nga ni Sang-ga ay agad nitong tinanong ang bata kung sigurado ba talaga ito na hindi na nito kailangan pa magpahinga. Makikita naman natin dito na kinakatok-katok peren ni Hilyong ang kanyang ulo habang sinasabi na ang ulo daw niya. Napansin naman iyon ng mabusising si Duk-ja at naisip ang nangyari sa bata noong kasagsagan ng illusory prison. Kaya parang nakaramdam ito ng awas sa bata na ginawan naman niya ng paraan sa paghipo niya sa ulo nito. Habang sinasabi sa isip na siguro daw ay si Hilyong ang may pinakang nakakatraumang karanasan sa kanilang lahat. Sa ginawa na naman nga na iyon sa bata ni Kim Duk-ja ay parang di na talaga napigilan ng bata na magpa-comfort sa kanyang tagapagligtas at niyakap na naman niya ito para maramdaman na siya ay ligtas. Ilang sandali pa ang lumipas ay pinulot na ni Yeon Song ang mga gamit at naghanda para magpatuloy. Nang pagbilang nila ng tingin sa ruta na kanilang pupuntahan ay naging seryoso ang lahat, habang sinasabi ni Sang-ga na sa tingin daw niya ay kaunti na lamang ay makakarating na sila sa kanilang patutunguhan. At dito nga ay pinakita na sa kanilang destinasyon ay makikita na ang liwanag na sanhi ng mga ilaw na nagmumula sa isang mataong lugar. Habang pinagmamasdan ni Kim Duk-ja ang mga kasama na nagtutulungan para mabuhat ni Yeon Song ang wala paring malay na si Hwewon, ay sinasabi nito sa kanyang isip na sa ngayon ang grupo daw nila ay hindi pa talaga handa para sa laban. Tumingin din ito sa batang si Hilyong habang tinatanong sa sarili kung okay lang ba daw talaga na sila ay magpatuloy agad sa kanilang destinasyon. Habang abala ang lahat sa paghahanda para magpatuloy ay nagulat ang mga ito dahil sa narinig nilang boses na hindi pamilyar at tinatanong kung sino daw ang mga ito. Paglingon nila sa pinagmulan ng boses na nagtatanong ay nakita nila ang isang individual na naka-jacket na may hoodie at may dalang espada. Kasunod noon ang matapang na pagtatanong ulit ng isang individual na itinaas na ang espada para maghanda sa laban,
kasabay ang pagtatanong kung alam ba daw ng ating mga bida na ang kanilang kinaroroonang lugar ay kanilang nasasakupan. Sa gulat ni Kim Duk-ja ay iniisip nito kung kailan pa daw naandoon ang babae habang si Sanga naman ay may biglang pumasok sa isip at parang nakilala ang babae na nagpakita. At ayun na nga pinakita ang isang babae habang sinasakal at ang sumasakal na babae rin sa loob ng masasabi nating paaralan. Sa pagkabanggit na iyon ni Sanga ay agad ding naisip ni Kim Duk-ja na ang babae ay angkay sa isang nakaligtas sa lahat ng estudyante sa Taepong Girls High School, na pinangalanan din niya na si Jie Lee. Sa pagmamasid ng babaeng ito na si Jie Lee ay nanlaki ang mga mata nito at sa gulat ay inalis na din nito ang kanyang hood. Nakita pala nito ang hawak ng ating bida na si Kim Duk-ja sa kamay nito na Spectre Stone at agad na tinanong ng babae kung nakarating ba daw sila doon pagkatapos nilang matalo ang mga Spectres. Sa isip ng ating bida habang nagtatanong ang babae na biglang bumait na kilalang kilala daw niya ito dahil ang babae nga daw na ito ay isa sa main character sa nabasa niyang novel na TWSA, na nangyayari naman ng eksakto sa kanilang mundo. Sa pagtataka at mangha ng dalagang si Jie Lee ay halos sumigaw na ito sa pagtatanong sa ating bida kung paano nga daw nito nagawang matalo ang ghost species na Spectre. Dahil ang pagkakaalam niya ay ang master lamang niya ang may kayang makagawa noon. Habang nagsisisigaw naman itong babae ay palihim na tiningnan ni Kim Duk-ja ang character profile nito na kanyang skill at pinakita na nga ng system iyon. Ang pangalan nito ay Jie na 17 gulang. May supporting constellation ito na si God of Naval Warfare, ang personal attribute naman ito ay Scarred Sword Demon at yun nga daw ay isang rare o bihira. Meron itong 4 na personal skill at ang una ay ang Blade Proficiency na may antas na 3, Demon Slaying na nasa unang antas, Perfect Senses 2 antas at Ghost Steps na nasa unang antas. May dalawa itong Stigma na Naval Warfare at Command Army na parehong nasa 1 antas. Ang overall stats nito ay mayroon itong stamina na nasa 13 antas, strength 12, agility 13 at mana na nasa 9 na antas. Sa general evolution naman nito ay sinasabing ang babaeng ito nga daw ay naging Scarred Sword Demon pagkatapos nitong patayin ang sarili niyang matalik na kaibigan. At ang supporting constellation daw nito ay nagugustuhan ng ating bida at ang kanyang grupo. At ang panghuli ay sa kasalukuyan daw ay gumagamit ito ng starter pack. Kasunod noon ay makikita nating binabasa ng ating bida ang character profile ni Jie ay nasasabi nitong ang supporting constellation daw nito ay hindi nagbago at katulad din ng nasa istorya. Kasunod noon ay ang constellation na si Bald Leader of the Peasants Army ay naantig sa malapit ng pagkikita nila ng matagal na niyang kaibigan. Ang constellation naman daw ni Jie ay masayang binabati ang constellation na si Bald Leader of the Peasants Army. Sa karagdagan namang impormasyon sa babaeng ito ay sinabing ito ay si Naval Commander Jie, estudyante din ito ng Taepong Girls High School na nasa 2 taon sa Class B. Sa isip ng ating bida ang babae daw na ito ang dahilan kaya si Jung Yokyu ay nagmamadaling pumunta sa Chungmuro, dahil ang babae nga daw na ito ay malaki ang gaganapan sa naval battle na mangyayari sa hinaharap. Nang walang nakuhang sagot ang babaeng ito sa ating bida ay binaba na lamang nito ang kanyang sandata at sinabi na lamang na sundan daw siya ng grupo ng ating bida dahil dadalhin daw niya sila sa station. Sumunod naman doon ang ating mga bida dahil sa pagbaba ng babae ng sandata nito at habang naglalakad sila, ay makikitang parang namamangha pa rin ang ating bida na ang napanood pala niyang babae dati sa unang senaryo palamang ay ang God's Scarred Sword Demon. Patuloy nga silang naglakad hanggang sa makikita na nasinagan na sila ng ilaw na galing sa station na masasabing nakarating na nga talaga sila sa Chungmuro Station. Ang grupo naman ng ating bida ay nagmamasid-masid sa paligid dahil sa pagbabala sa kanila ng ating bida na hindi nila alam kung sa pupuntahan nila ay talagang makakapahinga sila. At ayun na nga nag-anunsyo na ang system na sinasabing ang kondisyon daw para magawa ang main scenario na may titulong The Encounter ay nagawa na, at ang rewards nga daw ng mga participate ay kinakalkala pa. Pagkatapos po noon ay hanggang doon muna ang ating episode, ang nakikita naman ninyo ngayon ang aabangan natin sa sunod na episode kaya sana ay patuloy ninyong abangan. Salamat, shoutout na din dito sa aking mga walang sawang taga-subaybay. Mabuhay po kayong lahat at sana ay patuloy ninyong suportahan ang aking mga video sa hinaharap.